Kasi ang totoong may kasalanan dito, mga bossing, itong magpinsan talaga at saka yung anak. Oh, yung anak na si Sandro, yung pinsan na si Martin, at itong hayop na presidente natin na pumirma nung GAA. Oh, wag tayong aalis doon. Ano natin to, bigyan natin ng panahon etong isa pang mga sagot ni Mike Defensor sa mga katanungan kasi ito talaga sila talaga yung nag-aasikaso nitong mga corruption na ito eh. Sila talaga yung very vocal. Ito nga mga ito nakatag na ito as destabilizers eh. Oh, siya din yung unang nilapitan ni Guteza para magsabi ng mga salubin niya. At alam ko na maraming kinuwento si Guteza dito na hindi pa nilalabas ng Senado. Alam ni Mike Defensor yun. Kaya si Mike talagang all out siya. Pakinggan pa natin to. Estrada at si Mark Teksay. Etong mga taong to delikado. Etong mga taong to pagka talagang nawala. Sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, wag naman sana mangyari, pero kung sila'y nawala, katulad ng pagkakawala ni Undersecretary Cabral. Ayan, dahil to kay Cabral, nawala si Cabral kumbaga pwedeng maging state witness. Kasi siya ang least guilty. Kaya nga si Diskaya least guilty yan eh. Kasi mas mataas si Cabral kay Diskaya. So amongst the two, Diskaya and Cabral, ang least guilty si Diskaya. Pero kino-consider din natin na least guilty itong si Cabral. Bakit? May boss siya eh. Nandiyan si Bonoan. Si Bonoan may boss. Yung boss ni Bonoan may boss. Pag tiningnan mo, tinrack mo yung mga boss na yan, sino-sino yung mga boss, patay tayo dyan. Si Marcos yan, si Bongbong yan. Yun ang most guilty. So anyone na mas mababa sa kanya is least guilty. Si Romualdez, least guilty. Pwede kasi ang boss niya si Bongbong eh. Or si Bongbong ang least guilty, si Romualdez ang most guilty. Ganun lang yun eh. Isa lang ang most guilty. Yung pinaka-amo kung sino. Yung ngayon, kung dalawa silang amo, si Bongbong tsaka si Romualdez, puta, dalawa silang most guilty. Kulong dapat sila pareho. Oh, di ba? Matatahimik yung issue. Wala tayong makitang ebidensya. Kayong experience sa budget making bilang po ang pondo ay nagmumula po sa House of Representatives sa ilalim po na tinatawag na power of the purse. Ano na po, Kong, ang inyo pong assessment lalo pat may namatay na dating Public Works Undersecretary? Well, alam mo, MJ, Admar, ito talagang nangyayari sa investigasyon magmula sa Blue Ribbon Committee sa Independent Commission on Infrastructure sa ICI, talagang questionable sa akin yan from day one. Alam mo kung bakit? Alam mo, ang ahensyang pinagtutuunan natin ng pansin sa ngayon pa lang to hindi pa natin nakikita yung iba't ibang departamento, ay yung flood control projects ng Department of Public Works and Highways. So doon po sa DPWH na puro infrastruktura, ay flood control pa lang ang tinitingnan natin. Dalawa ang tao na critical dyan sa pag-uusap dahil nagsalita na naman si Undersecretary Bernardo. Yung una, si Secretary Manny Bonoan. Pinaalis nila. Pinabayaan nila lumabas ng bansa. Hanggang sa ngayon, walang kasong na-file, hindi na-cancel ang passport. Dapat nga, hindi ang pinayagang lumabas no? Dapat immediately inayos nila na wag pabayaang lumabas yan kung ano man. Kung mapapakancel ang visa, dahil ito'y kayang gawin ng ating Department of Foreign Affairs o di kaya yung pag-cancel ng passports sa pamamagitan ng hukom no o kung anumang korte. Itong dalawang to pinabayaan nilang nawala Si Manny Bonoan ang nauna, pagkatapos itong si Secretary Cabral. Hindi pa natin alam kung ano talaga yung nangyari sa kanya, pero critical yung impormasyon na hawak ni Undersecretary Cabral dahil siya yung may hawak ng listahan. I'm sure alam ni Manny Bonoan yun. I'm sure nagko-coordinate sila. But yung sentro ng lahat ng usapin na to sa mga insertion ng budget, nandyan kay Undersecretary Cabral. At yan na nga sinabi niya ni Congressman Libiste noon pa, nasabi niya panghawakan lahat ng dokumento, panghawakan ng computer, kung ano bang mga gadgets na hawak, para nga malaman natin kung ano talaga yung katotohanan. Pero alam mo, Admar MJ, itong usapin na to, malinaw na to sa akin sa simula pa lang. Ang palasyo at kasama na dyan kung ano man yung nagiging ginagawang investigasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging sa listatura,
may script na yan. At ang script niyan, ang sinasabi nila, si Saldico, ang mastermind, kasama dyan yung ngayon, no, na-filean na si Undersecretary Bernardo, na-filean yung sa Bulacan, yung district engineer, na-filean yung mga maliliit na tao doon sa ahensya ng DPWH. Nagkaroon na lang sila ng pag-aresto sa Mindoro. Ang aking pagkaalam sa Sorsogon din. Yun naman sa Sorsogon, para maganda yung sangkap ng kanilang script, nandyan din ang ilang congressmen at mga senador na isasama nila. So, hanggang dyan na lang yan. Huwag na po tayong umasa na meron pang matatapos dyan. Yan na lang ho ang magiging final script na binabanggit at makikita natin. Hindi nila pagtutuunan ang katotohanan. Hindi nila alamin sino talaga mastermind, sino nag-ayos ng pondong yan. Katulad na akin nabanggit, nandyan si Manny Bonoan, nandyan si Caparal sa DPWH. Sino pang may mga alam ng pondo? Eh di ba binanggit na, sabi dati si Traigi Bolaybar at saka si Adrian Bersamin ang kumuha ng pera ayon kay Yusek Bernardo. At sabi nila, yan ay nasa ilalim ng pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin at siyempre si Budget Secretary Amina Pangandaman. So, ito ba mga to pinatawag? Inalam ba talaga kung ano yung kaso? Inalam ba talaga sino ang nag-approve ng pagsumiti ng budget under the NEP, yung pagbibigay sa Kongreso? At matapos nun, ano yung mga insertion na pumasok? Sila din ang nag-approve ng approve ng budget, di ba? Budget Secretary, Executive Secretary Bersamin, Budget Secretary Pangandaman. At pag nandiyan yung mga budget na yan, yung pag-release ng pondo. Kasi kailangan mong i-release yung pondong yan para magkaroon ng katotohanan na lumabas yung pondo at magawa na yung proyekto kung sino man yung kanilang pinapaboran ng kontraktor. So ito mga to hindi pa rin lumalabas. Ang tagal na lumabas ni Mark Teksay at saka ni John Paul Estrada. Pinatawag ba ng ICI? Pinatawag ba ng Blue Ribbon Committee? Hindi rin. Di ba sila yung nagsasabi na alam nila yung pera kung saan galing? Kaya nga ito dito ako natutuwa kay Mike Defensor kasi sobrang consistent niya. Hindi siya sakay ng sakay sa mga issues na available ngayon. Kasi alam natin, lumalabas si Trillanes, lumalabas si Tulpo. Ang dami pang mga lumalabas na mga kung sino-sino nagsasalita. Ang ingay ni Falsis, ang ingay ni Hidarian, ang ingay ni Llamas, lahat sila, ang ingay nila, kanya-kanya sila ng ng kumbaga toka. Nakatoka yung media sa pagpapaingay ng Diskaya, nakatoka yung mga putang inang dilawan tae sa paglalabas ko sino yung mga kandidato nila para magalit tao kasi mantakin mo. Tayo na kandidato mo si Rizon Tibeos tsaka si Torre. Tapos ito naman si Bongbong para alam niya para pag-usapan ulit ng mga tao, i-promote natin si Torre, gawin nating general manager. Tapos itong mga komunista naman, trabahuin natin si Inday Sara. Makikita mo talaga mga bossing na kanya-kanya sila ng diversion na isinusubo sa atin. Yung mainstream media nawawala na doon sa totoong issue. Ano yun? Marami ng mga pangalan ang lumabas, marami ng mga tao nagbigay ng testimonya. Ito mastermind, kasabwat to si ganito, si ganyan. Pero nakita mo nakafocus lang sa Diskaya. Pati ito si Vico Soto parang baliw. Nakakulong na si Diskaya, hindi pa matuwa. Tangina, sa sobrang galit sa mga Diskaya, nakakulong na yung Diskaya. Ganyan talaga yung mga dilawan nakakulong na yung tao, hindi pa humihinto. Para si Pangulong Duterte, nakakulong na, ayaw pa nila huminto. Putang na nitong mga salot sa lipunan talaga itong mga dilawan na ito kaya ayan, ngayon ito si Mike Defensor, ang maganda sa kanya is focus siya dun sa totoong issue. Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Sandro Marcos, Zaldico, at yung testimonya ni Gutesa, dun tayo mag-focus. Putangin na si Cabral kahit tumalon yan, tinulak, namatay or something. Patunay lang yan na lahat ng mga sangkot dito sa flood control projects na ito, sooner or later, mamamatay kayo lahat. So bago kayo mamatay, whether natural or hindi natural yung death, dapat magsalita na kayo. Why? Tayo na wag nyong hayaan na yung sikreto, yung mga taong dapat managot, kayo mamamatay, kayo na-stress, tas yung mga taong dapat na-stress, paparte-party sa palasyo.
'Di ba? Pabili-bili ng bahay sa New York. Kaya ngayon pa lang ilabas nyo na lahat bago pa kayo mamatay. Mamamatay kayo lahat, maniwala kayo. Lahat kayo mamamatay. Nananalangin ng lahat ng Pilipino na lahat ng kurakot sa Pilipinas mamatay. So mamamatay kayo, isa-isa kayong mamamatay sa mga kamatayan na hindi nyo inaasahan. Lahat ng pera na kinamal ninyo, ninakaw ninyo, hindi nyo yan mapapakinabangan. Kahit na gaano kagaling na doktor, buhayin nyo si Einstein. O kaya yung bumuhay kay Frankenstein, buhayin nyo, hindi kayo kayang i-extend ang mga buhay nyo. Mamamatay kayo lahat sa lalo madaling panahon. Tandaan nyo yan. Mamamatay kayo lahat, kaya habang buhay kayo, sa maikling buhay na pinahihiram na lang sa inyo ng Panginoon, gawin nyo na yung tama. Ilabas nyo ng ilabas kung sino talaga yung mga amo ninyo. Itong si Mike Defensor, focused siya doon sa totoong issue, sa totoong may mga kasalanan. Yung mga nakakulong na yan, okay na yan. Si Diskaya nakakulong na, may kaso na yan, okay na yan. Focus na tayo hanggat hindi nakukulong si Bongbong, si Martin Romualdez, si Zaldico, at saka itong si Kimbo. Lahat ng mga congressman na sangkot diyan, pati si Sandro Marcos, hanggat di nakukulong ang mga yan, wag tayong hihinto. Wag tayong hihinto, doon lang tayo mag-focus, putragis na yan. Hanggat di nakukulong at hindi namamatay ng biglaan, yang mga yan, wag tayong hihinto. Kailangan dire-diretso tayo. Tapos gamitin natin yung sinasabi ng batas na kapag namatay ka, ito babasahin ko sa inyo Ang sabi ng ng kaibigan ko, nasa na yun, nawala na. Nawala na Pero ang sabi ng batas, mga bossing, na kahit namatay ka na, yung mga liabilities mo, yung kaso mo, pwede nang kung corruption to, yung kaso mo, wala na yun, patay ka na Pero yung lahat ng mga ninakaw mo dahil sa corruption, lahat ng mga ari-arian mo, pag napatunayan ng komisyon or ng korte na nagnakaw ka ng ganito kalaking halaga, kukunin ng pamahalaan yung mga properties mo na kaparehas ng halaga noong ninakaw mo. Kaya itong mga congressman na ito, kala nila sarap buhay nila ngayon. Hindi, putang ina ninyo. Pagdating ng panahon, kahit mga matay kayo, yung mga iniwan yung pamilya nyo, hindi rin nila mapapakinabangan yung pera ninakaw nyo. Kaya kung ako sa inyo, ibalik nyo na yan. Tara mo, sino mo sabi ni Mike Defensor, may nagbalik na pera ng mga DPWH secretary. Congressman, may nagbalik na ba ng pera? Wala pa. Ganyang kasuga pa yung mga yan. Mamamatay kayo lahat, maniwala kayo. Unti-unti, lahat kayo mauubos. Anong proyekto? At sila din yung nagdi-deliver. Kaya nga sinasabi ko, DPWH pa lang Dahil sigurado ko, MJ Admar, hindi lang DPWH ang mga hinabol lang kontrata sa loob ng gobyerno. Kaya itong script na to, sa akin tapos na yan. Hanggang dyan na lang yan. Zaldico ang mastermind, ilang mga contractors, ilang congressmen, ilang senador, at saka ang masama pa, sa congressmen at senador, ang tatargetin nila dyan, yung talagang mga kalaban. Kung sino talaga yung kaaway na sa politika. At matapos noon, yung maliliit na kawani ng DPWH at saka yung mga contractor. So, ito sa akin, Admiral MJ, yung aking sinasabi na itong bagay na to, meron na silang buong script kung anong mangyayari. Pero ang katotohanan naman, hindi mahinto At saka hindi lang naman ngayon yan Balang araw lalabas yan, ano yung katotohanan, sino talaga nag-order ng budget, saan nila kinuha yung mga perang yan, paano nila dinidistribute ang perang yan. Kaya nung magsalita si Zaldico, di ba nabasabi ni Zaldico, nagdi-deliver ako ng pera kay Presidente, nagdi-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez. Anong ginawa nila? Ayaw nilang kunin yung kanilang sinasabing statement. Sinasabi, umuwi ka rito. Para sa akin, delikado yan. Kasi si Gutesa nga, nagsalita. Anong ginawa? Dinetain, illegally. Si Cabral, nagsalita. Yung kanina, narinig ko si Secretary Panelo, hindi man lang binigyan ng police protection. At maaring, hindi natin alam kung ano pa talaga yung naging nangyari doon sa kanyang buhay, kung ano talaga kung may krimen doon o suicide ba yun talaga. Pero, kumbaga sa whether suicide yan or pinatay yan, isa lang ang nagtulak kay Cabral para either mamatay siya, patayin siya, isa lang nagtulak. Ano yun? Corruption. May mga amo yan. So it's either nadulas nga siya doon, bakit siya nandoon? Ba't siya nagmumuni-muni? Sobrang stress niya na dahil sa corruption. May mga amo yan nadulas siya. Kung tinulak man siya, ganun pa din. Yung amo niya ang nagtulak sa kanya para malaglag siya doon.
So whether nadulas yan o tinulak yan, may amo yan na nag-push sa kanya, nag-pressure sa kanya into that situation. So ganun yun. Ang ginawa ng pulis, hindi binigyan ng police protection. Ito, sa kabila ng sobrang delikado ng buhay niya. Doon pa lang, alam mo na eh. Diba? Doon pa lang, alam mo na eh, na talagang, ano yan, ang tawag dito, tsamba-tsambahan lang eh. Regardless, alam natin na may sindikato na sa likod ng pagkamatay ni Cabral. Whether tinulak siya o nadulas siya doon, merong sindikato sa likod ni Cabral at yun yung dapat nating mahuli. Sa script, okay lang, patahimikin to mga taong to para wala nang lumabas doon sa usapan na kung ano man na lumabas sa ICI at sa Senate Bureau Committee. Opo, nabanggit po ninyo si Gutierreza Kong. Isa po iyon sa bombshell na testimonya sa Senate hearing kaugnay po sa flood control anomaly. Yung dating Public Works Undersecretary, tingnan mo yung sinapit niya. Kayo po ba ay kinakabahan sa maaaring sapitin ni Sergeant Orly Gutierreza? Kinakabahan ako para sa lahat. Ang kagandahan lang nga kay Orly, at ito yung apila ko nga sa mga humahawak sa kanya, pakawalan nyo na yung tao, nagsalita na, pinarikant na nga. Hindi kay Orly, sa'yo. Ikaw, Mike Defensor, delikado buhay mo. Dahil dito sa mga ginagawa mo. Ako, delikado buhay ko dahil dito sa ginagawa natin na paglaban natin sa katiwalaan, pag-expose natin sa mga demonyo sa bayan. Delikado buhay natin. Pero ganun talaga eh. Una-unahan lang yan. Oo, mamamatay kung mamamatay, ganun talaga. Kung ano man ang sapitin natin dahil dito sa paglaban natin, siguro naman, pagdating natin sa langit ako pupunta ha. Oo. At least pagdating ko dun. Kasi sabi ko nga hindi mo naman pinaghahandaan ang buhay mo dito sa lupa. Ang pinaghahandaan mo yung buhay mo dun sa langit. Kasi lahat naman ng meron ka dito sa lupa, hindi mo naman kayang dalhin yun dun eh. Ang importante, kasi yung buhay mo dito sa lupa, matatapos yan. 70 years old, 80 years old, 90 years old. Kung umabot ka ng 100, di ka abot ng 200. So pansamantala lang yung buhay natin dito sa mundo. Ngayon, yung buhay mo pagkatapos nito, yun yung importante. Saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno? Pag gumawa ka ng puros kademonyohan dito sa buhay mo sa lupa, pag namatay ka, yun na yung panghabang panahon, walang katapusan yun. Kahit 1,000,000 taon. Ano yun? Yung ininvest mo sa buhay mo dito sa lupa, yun yung aanihin mo pag namatay ka. Pag gumawa ka ng kahayupan, nandun ka mapupunta sa impyerno, eternal yun. Walang katapusan yun. Susunugin ka dun. Papasuin ka dun. Bubugbugin ka dun araw-araw sa buhay mo ng walang hanggan. Walang katapusan yun. Pero kung gumawa ka ng mabuti sa buhay mo, at ikaw ay pumunta sa langit, yung mga kayamanan mo dito, yung Rolex mo, Ferrari mo, mga kondominyo mo, hindi mo yun makukuha doon. Pero kahit na mahirap ka lang dito sa Pilipinas o dito sa mundong ibabaw, mahirap ka, di ka nang abuso, di ka nang gumawa ng kasalanan, tumutulong ka sa kapwa mo, kahit hikahos ka dito, training mo yan. Pagdating mo doon sa langit, lahat ng gusto mong kainin, makakain mo doon. Lahat ng gusto mong damit, masusuot mo dun. Lahat ng gusto mong bahay, sasakyan, kahit eroplano, meron ka dun. Ginto nga ang nilalakaran mo doon Ang dingding mo dun, diamante. Ang ano mo dun, ang chandelier mo dun, lahat ng mamahaling mga bato. Ikaw lahat ang may-ari nun pagdating mo dun. So dito sa mundong ibabaw, lahat ng meron ka dito, yun ang magiging, yun ang titingnan sa'yo pag namatay ka Ikaw, Boss Dada, mabait kang tao. Hindi ka kayamanan, may tsura ka. Pero mabait ka, nagbibigay ka ng pamasko. Tapos Boss Dada, medyo mabuti ang puso mo. Mapagmahal ka, hindi ka babaero. Boss Dada, dito ka sa langit. Ang doorknob mo, diamante, kasi laki ng manibela. Ang doorknob ko doon, isang malaking manibela. Ganun ako magbukas ng pinturo, no? Ganun. Diamante yun, mga bossing. Pag akyat ko doon, hindi mo na kailangan ng kotse. Hindi mo kailangan ng kotse dyan, boss dia. Pagdating mo doon, lumilipad ka. Gusto mo punta ka sa mga bundok.
Gusto mo punta ka sa Japan, araw-araw, walang problema, walang pamasahe. Nakakalipad ka, hindi mo kailangan ng Ferrari. Wala naman chicks doon para makapagpapogi ka sa Ferrari. Lahat ng takoyaki libre. Lahat ng sushi, sashimi libre. Lahat ng steak na gusto mong kainin hanggang maimpacho ka lumabas sa ilong mo pag naubo ka. Libre lahat yan. So hindi mo kailangan ng pera. O kahit gaano ka kahirap sa Pilipinas, sa mundo, pagdating mo ron, mayaman ka dun. O kaya sure ball yan. Ganun dapat ang ginagawa natin. O yung mamatay man tayo, alam natin kung saan tayo pupunta. Ready kang mamatay dahil alam mo saan pupunta. Alam mo ang hindi lang ready mamatay? Ang hindi lang ready mamatay itong mga putang inang congressman, ito si Bongbong at lahat ng mga kawatan sa Pilipinas. Bakit? Alam nila na yung sarap ng buhay na nararanasan nila dito. Alam nila, putang ina, pagdating nila sa impyerno, araw-araw, mantakin mo yung tumbong mo. Alam mo yung tumbong mo? Yung butas ng puwet mo, alam mo yun? Putang ina, yung butas ng puwet mo, pinapasukan yun ng nagbabagang bakal. Ganun ang gagawin sa iyo dun. Oo, alam mo yun, 'di ba yung bakal, yung dulo ng bakal, nakalagay yun sa apoy. Oh, pag ganun mo, makikita mo kulay orange yun eh. Nagbabaga yun. Isushoot sa tumbong mo yun. Putang ina, araw-araw paltos ang tumbong mo sa impyerno, maniwala ka. Araw-araw yun, walang katapusan yun, walang hinto yun, dare-daretso yun. Oh, walang hanggan yun. At yung sakit nun, hindi mo nakakasanayan, 'di ba? May sakit na nasasanay ka. Ano ito na lang, oh, imaginein mo, mabuhay ka habang panahon, payag ka. Mabuhay ka ng 600 years, payag ka. Pero lagi masakit ngipin mo. Di ba? Oh, payag ka, putragis. Oh, mabuhay ka ng 150 years. Pero putsang ina, masakit yung bagang mo. Isang buong 150 years. Ganun yun. Pag nasa impyerno ka, para kang laging masakit ang ngipin mo. Ay naman, takay mo yung tumbong mo, tinutusok ng bakal na umaapoy. Ang sakit nun. O kaya kayo, magpakabait kayo, magpakulay kayo, hindi kayo nagpapakulay, mapupunta kayo sa impyerno. Oo, lahat ng hindi magpakulay, mapupunta sa impyerno. Putang ina, magiging kaklase ni Akop. Maniwala kayo, kaya dito sa mundo, mamamatay tayo lahat. O halimbawa bukas, paglabas ko dyan, may bumaril sa akin dahil sa galit sa katarantaduhan ko sa YouTube. Putang ina mo, Boss Dada. Ito, sabi ni Martin Romualdez, putang ina mo, bang, patay. Putya, alam ko. Pagdating ko ron, pagtingin ko, si San Pedro yung makikita ko, Boss D. Hi, dito ka na. Pasok ka na. Pagpasok ko pa lang, amoy Glade. Ang bango. San Pedro, ang bango rito. Oo, hindi na uubos yan. Anong gusto mo amoy? Amoy sogo? Gusto mo amoy Sofitel? Lahat ng amoy gusto mo. Pagpasok mo pa lang, putya, buffet na yun. Yung inaapakan mo, siomay. Kaya pag ganun mo, uy, takina, ano tong kalsada natin? Siomay yan, Boss Dada, kagatin mo. Putya, lahat ng fried chicken na gusto mo. Yung manok doon, papunta sa'yo. Hindi yung, di ba yung manok, yung manok, hahabulin mo yung tatakbo palayo, hindi. Utay na dito, yung manok lalapit sa'yo, Boss D, kain na. Putya, yung pagkain lalapit sa'yo, ikaw tatanggi. Boss D, steak, ayoko nyan. Ano gusto mo? Prutas, ito mansanas. At saka dun, hindi ka ma-high blood kahit araw-araw ka mag-crispy pata. Araw-araw kang manok ang kakainin mo. Puta, hindi ka magugutom sa langit. Pero doon sa baba, utsangin na isang biskwit daw doon, away-away kayo lahat. Mantakin mo, isang Skyflakes, putya, 1,000,000 kayo rin mga espirito sa impyerno. Mag-aagawan kayo, putya, gutom. Sakit, gutom na ako. Tangina, gutom ka ron araw-araw. Kung 1,000,000 taong ka ron sa impyerno, puta, mantakin mo, araw-araw masakit ipin mo. Gutom ka. Lahat ng masakit mararamdaman mo. May almoranas ka, puta, may pigsa ka sa pisngi. Lahat yun. Pag nandoon ka sa impyerno, maniwala ka, mararanasan mo yun. Utsa yan. Pero pag nasa langit ka katulad ko. Kaya ako, paglabas ko dyan, namatay ako, pinapatay ako ni Bongbong. Okay lang. Tapos na paghihirap ko, wala na akong babayarang kuryente.
Hindi na ako magbabayad ng internet. Hindi na ako magugutom. Hindi na ako sisingilin ng 5-6. Walang manghihingi na ng tuition fee sa akin. Tapos yung nanay ko hindi na manghihingi sa akin ng pambiling gamot. Sasabihin ng nanay ko, "Pucha, wala na si Boss Dada." Wala na tayo pambayad kuryente. Wala na akong sakit ng ulo. Pagpunta ko ng langit, pucha, sarap na dun, oh. Mantakin mo yan. Kahit hindi mauubos, no? Hindi ka na magtitiis sa prime water, Hans dyan. Hindi na bulok yung tubig. Doon yung tubig mo. Pucha, ang doon, shower doon, gatas. Oo. Hindi, at saka tinan mo, pag nasa langit ka daw, hindi daw bumabaw hininga mo kahit di ka maligo eh. Hindi ka na maliligo dun, yung hininga mo laging fresh breath. Alam mo kaya na-invento yung angel's breath? Kasi daw yung mga anghel, ang babango daw ng mga bibig niyan. Pag huminga sa'yo, "Boss Dada, ang bango, ang bango, isa pa nga. Ang bango." Hindi ka na malagkit nun. Kung nasa langit ka, di ka na malagkit, di ka nga papawisan dun eh. May tagapunas ka ng pawis. Pucha, kung gusto mag-swimming ka sa pulbos. Lahat ng masayang pwedeng maisip mong mangyayari. Kung gusto mo, putay na punuin mo yung liig mo ng kwintas. Hanggang sa mabali yung liig mo. Kwintas, diamante, lahat. May kape ba dun? Oo, may kape dun. Yung kape dun, unlimited. Hans Dia. Tsaka yung kape dun, ICC. Hindi pala ICC, WCC. Puputi ako, kaya nga ako ganito kaitim eh. Kasi pagpunta ko ron, mapapaputi ako dun. Tsaka hindi ka dun tataba. Mantakin mo, araw-araw kinakain mo bone marrow. Araw-araw kinakain mo dun balat ng lechon. Hindi na uubusan ng lechon baboy dun. Kahit Muslim ka, pwede kang kumain ng baboy dun. Wala nang kasalanan yun. Halal lahat ng pagkain dun. Makita mo may baboy, di ba Muslim ka? Nandoon ka. Bawal sa akin yung baboy. Hindi, pwede yan. Sa langit pwede. Hindi ka hindi ka ma-high blood. Pucha yung, teka, nahihilo ako Kumain ng lechong paksiw, nahihilo ako Pero dun wala. Pag check mo ng BP mo dun, laging normal. Walang doktor dun eh. Lahat ng doktor dun, pucha, walang trabaho. Yung kaibigan ko nga doktor na doon, bumalik na rito sa mundo. Sabi niya, ayoko dun. Nakaka-boring, wala akong ginagamot. Walang gout dun. Walang gout kahit kumain ka ng mga isaw dun. Yung isaw daw dun, di nauubos yung yung baga. 'Di ba? Dito paypay ka ng paypay para magbaga. Puta dun wala. Lagi daw may baga yung ihaw-ihaw dun, kain ka ng kain, Ganun ka lang ng ganun. Di nauubos, 'di ba, yung isaw pag ganun mo. Ubos na. Wala na akong pambili. Doon daw pag ganun mo, pag tingin mo, may laman na naman yung stick. Hindi na uubusan. Pucha, yung pitaka mo daw doon, pag bukas mong ganun. May pera na naman ako. Ano ba yan? Anak ng tinapay naman, di ako nauubusan ng pera dito. Hindi ka nagbabayad kuryente. Puchang ina, mag-ano ka? Ikaw daw yung magkukusa magbayad ng kuryente. Pupunta ka daw sa Miralgo dun sa langit. Sabi mo, magbabayad daw ng kuryente. Tanga, walang bayad kuryente rito. Basta, magbabayad ako, paki mo. Dun sa mundo, tinataguan ko yung may disconnection notice. Puta, dito hinahanap ko yung may disconnection notice, ang dami kong pera. Maghahanap ka nga ng Bombay dun eh. Asan naman yung mga Bombay na yan? Puta, hindi naubos ang pera ko dito sa langit. Babayaran ko sila kahit wala akong utang. Ganun, ang sarap ng buhay sa langit, di ba? Oy, ikaw, liga rito. Bakit po, Boss Dada? Utangin na, may utang ba ako sa'yo? Wala. Ito, babayaran kita kahit wala akong utang. Di ba? Ganun tayo, ganun kasarap ang buhay sa langit. Kaya huwag kayong matatakot na mamatay kayo dito sa Pilipinas. Tapos, mamatay kayo sa mundo, mawala kayo sa mundo, tapos namatay kayo dahil maganda yung ginawa mo sa buhay mo, maganda yung kausa mo. Against tayong corruption, okay lang yan. Walang problema. Wala nagmumura doon, Boss Dada. Bawal doon eh. Bawal doon. Pag nagmura ka daw doon, di ba, sinabi mo, Hans Dia, putang ina mo. Pag gumanong ka daw ng puta, yung bibig mo, bago mo masabi yung mo, nagaano na yun,
tinatahi. O biglang hindi ka na makasalita. O yun lang, bawal yun. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap